Bago natin puntahan yung pagmamakaawa ni Senator Raffy Tulfo. Wow, nagmamakaawa Raffy Tulfo? Raffy Tulfo ba yarn? Puntahan muna natin 'to. Aba, ang dami ng nasasabi ngayon yung idol ninyo kasi pinapatutsadahan ninyo na tahimik sa flood control. At tahimik pa rin hanggang ngayon dahil meron pala siyang request na project sa DPWH, sangkot pala yarn. So, basahin muna natin 'to, ha. Maingay na si Tulfo. Rapi Tulfo tutol sa warning shot. What? Tutol sa paggamit ng warning shot ng mga pulis. What? So, anong gagawin? Oh, nagbigay ng reaksyon si Senator Raffy Tulfo kaugnay sa usapin ng paggamit ng warning shot sa gitna ng tensyon at kaguluhan na nauugnay sa nangyaring insidente sa Senado kamakailan. Sa panayam ng media, sa media, pakasang sinabi ni Tulfo na tutol siya sa paggamit ng warning shot kahit pa pulis ang gagawa nito dahil maaari umano itong magdulot ng mas malaking panganib sa mga sibilyan. Ang galing palitan mo yung manual. Alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better. Talagang dinidikdik si si Aplaska. Yung former policeman na wala naman sa SOP or Special Apprehension Procedure ng PNP ang mag-warning shot. Meron yata eh. Meron yata pero may mga circumstances lang. Ipinaliwanag ni Tulfo na matagal na niyang ipinagbabawal sa mga pulis ang paggamit ng warning shot. Aba, gumawa ka ng batas kung gusto mong ipagbawal. 'Di ba? Trabaho mo yan. Hindi yung magngangaw-ngaw ka. Matagal nang ipinagbabawal. Senador ka na, sir. Gawa ng batas. Ipinaliwanag ni Tulfo na matagal na niyang ipinagbabawal ang mga pulis sa paggamit ng warning shot dahil sa posibilidad na tumalbog o mag-ricochet ang bala at may inosenteng tamaan. Ako, ever since sinasabi ko na bawal ang sinumang pulis na mag-warning shot kung may kaguluhan kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala. Yung bala may tatamaan, dagdag pa niya. So, dapat walang warning shot. Anong gagawin? Kung kailangan mong pumutok, paputukin mo kung paputukin mo. Parang ang sagwa. Rapi Tulfo, putok. So, dapat walang warning shot. Kung kailangan mong pumutok, paputukin mo kung ikaw ay under threat. Talagang papatay ka. Patayin mo na rin. Talagang papatayin ka, patayin mo na rin. So i-assess mo muna, papatayin ba ako nito? Kasunod dito sa panawagang magsasagawa ng mas mailalim na investigasyon hinggil sa naging kaguluhan sa Senado, kabilang ang papel ng NBI, Senate Sergeant at Arms at iba pang security units. Ingay mo na boy kung ano-ano, kung saan-saan ka na naman tumitira. Viral eh. Ngayon, bago natin puntahan yung pagmamakaawa, ah, eto muna, eto muna. Panoorin natin 'to, balikan natin 'to, ha. Ito ay 8 months ago. Hearing ito ng Blue Ribbon Committee kung saan ang chairman pa noon ay si Senator Marcoleta. May connection 'yan sa pagmamakaawa niya mamaya. Panoorin. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, Galit na galit, gustong manakit. bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi Bastos Mr. Chair ganyan ka magsalita mong 2 questions, 2 minutes, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka Oh, you're not being fair. Kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid Gumaguma ganyan-ganyan po. Ang kapal din ng pagmumukha. Chairman yung inaano niya. ako, sabi mo Tignan mo si Jingo, maawat na 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Bastos ka nga, hanip ka.
Hanep yun, hindi Hyatt. Oh, ngayon puntahan natin. Hiram tayo sa isang DDS. Teacher Mark Reacts. Ito yung channel nito. Kung di pa kayo nakakapag-ano diyan, nakakapag-subscribe diyan, mag-subscribe na kayo. Matindi din 'yan. DDS 'yan, ayaw lang niyang aminin. Eto, play natin. Kahapon hindi natuloy yung kanyang balak daw. May balak pa talaga na Wala naman, focus lang kami minority. Pinag-usapan na namin yung mga plano at ano mga nangyari man nakarang araw at ano yung mga gagawin namin sa mga susunod na araw. Ganun lang. Parang banding-banding lang. Banding lang. Kaya pala wala kang nagagawa diyan. Yung caucus niyo pala ginawa mong banding lang. Baka bunjing naman. Banding-banding lang kasi, di ba? Oh. Banding-banding lang. Oh, banding tawa pa si teacher. Kaya to dikit na dikit siguro kila ano no? Kila Tutasen at kay ano, kay Ping Lacson kasi wash out mga kababayan. Wash out sila. Wash out yung committee chairs. Oh. Di ba? Hmm. Nung inilantad ni Sergeant Orly Gutesa na ang ACT-CIS, sabi niya, no? Sa pamamagitan ni Eric Yap, allegedly daw, pumunta daw doon kay Zaldico at nag-deliver ng mali-maletang pera. Oh, Ano ba? Bigla silang, tahimik na. Huwag niyong kakalimutan, ACT-CIS, yung si Jocelyn Pua. Yung asawa daw, ayaw tanggapin ni Teacher Mark na asawa niya kasi may lumutang na asawa nung biglang nagpakita kasi presumed dead itong si Rapi Tulfo. Nung lumutang buhay pala ay may nag-claim na asawa. So, masasabi ba natin na asawa niya si Jocelyn Pua? Legal ba yung kasal na yon? kinuha, no? Yung reins. Ay, epal na ngayon si Senator Marcoleta. Tapos, no, sinira nila yung kredibilidad ni Orly Gutesa. Correct. Na hindi totoo yan, sinungaling yan, di ba? Mm. Pero, isa yung natingkad talaga, si Rapi Tulfo. Bakit matingkad? Ingat ka. Kinasuhan to ng abogado ni Rapi Tulfo. Ingat. Alam nyo naman na yung partner niya, ACT-CIS. Oh, correct. Si Jocelyn Pua. Pero siya, no? Abay, napakatahimik, guys. Syempre. Ikaw ba naman ang pangalanan yung ACT-CIS? Sobrang tahimik, no? yung mga Nakakapingit. pinaka-salient na gagawin ng minorities mga kasunod na araw. Well, pinag-usapan namin kung anong mga approach ang gagawin namin pagdating sa impeachment, tapos paano kami mag-aral para mahimay kung ano yung mga laman nung sa articles of impeachment. Paano mag-aral? So, everything tungkol sa trabaho, Take it away, Teacher Mark. tungkol dun sa mga sponsorship, anong mangyari. Partida, mag-aaral pa sila niyan. Ito yung mahirap, no? Pag-aaralan pa lang nila. So, Pag-aaralan nila kung paano mag-aral. pagkatapos nilang pag-aralan, no? Kung paano mag-aral. Syempre, iba yung napag-aralan mo doon sa i-implement mo na yung napag-aralan mo. Oh, yung actual na. Kaibang bagay yon. Syempre, no? Doon sa theory, sa pag-aaral mo, ang problema doon. Pero pag i-implement mo na, subject to errors ka dyan. Correct. At then, yung mga committee na maaaring mawala at maaaring mapupunta, etc. Doon sa inyo Anong maaring mawala? Nawala na nga sa yung public services. mga committee, sir, ito ng nalagas. Yeah. Services. Yeah. Mga nakabinbin pa doon na gusto nyo sana matuloy. Well, meron akong 5 bills na nakabinbin doon at sinulatan ko na si Senator Marcoleta at sinabi ko sa Ano sinulatan? Huwag ka sinulatan mo sino? Si Senator Marcoleta?
Matapos mong bira-birahin dito, ikaw naman yung may kailangan ngayon. Tandaan, Senator Marcoleta, sa kanya na napunta yung public services na dating hawak ni Rapi Tulfo. O anong ipagmamakaawa mo ngayon? sa Ah. kanya, baka pwede i-subcommittee niya ako para Iyak. Ah. Iyak siya, gagi. Hala, iyak. Grabe, hindi naman wala namang luha, oh. Oh, magsa-subcommittee na lang siya. Kung papayag, si Marcoleta. Senator Marcoleta, huwag mong kalimutan to, ha. Paano magsalita sa iyo na chairman ka ng Blue Ribbon Committee? Tapos papayag ka, i-subcommittee mo siya? Oh, wag. Ah, wag kang pumayag. Tapos ganito, ang maganda dyan. Blue Ribbon Committee din. Si Senator Marcoleta. Tapos wag mong kunin na member yung magkapatid na yan. Kasi di umano, sangkot yan sa flood control projects. Or at least yung ACT-CIS pala. Wag nyo rin kakalimutan na yung anak nito, si Ralph Tulfo, congressman din. Ngayon, puntahan natin to. Pinasumpina ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga dokumentong hawak ng testigong si Engineer Gerald Longoria. Ba, may dokumentong hawak daw. Ang Program Chief ng Planning Division ng Department of Public Works and Highways, Central Office. Nasunog. Pero may mga hawak siyang dokumento. Kaugnay ng mga proyektong hinihingi umano ng mga mambabatas na napunduhan noong taong 2024 at 2025. O, 2 taon yan. Dokumento daw na kaugnay sa mga proyektong hiniling ng mga mambabatas. Isa sa mga pinangalanan ng testigo na may project request ay si Senator Rafi Tulfo. Bam! Kaya naman pala tahimik ang idol. Tahimik ang idol nyo. Idol ng mga babaero. Ay, sorry. Kanta ni ano yun? Kanta ni Pembarubal yun. Hindi siyangin yun. Kanta ni Pembarubal yun. Paano yan? Isa daw sa pinangalanan ng testigo na may project request ay sina Senator Rafi Tulfo at paano yan? May mga dokumentong hawak daw. Okay, sabi ni Bing, hindi naman masamang mag-request. Ang problema kung na-implement ba ng maayos o substandard ba o na-ghost project ba. Eto tanong, saan napunta yung request ni Senator Rafi Tulfo? Napunta ba yan sa anak niya na congressman? Doon ba sa distrito niya? Yan ang magandang kalkalin. So, I suggest sa magiging next Blue Ribbon Committee chairman na cross finger sana si Senator Marcoleta ay hingin niya sa Sandigan Bayan itong mga dokumentong hawak daw ng testigong si Engineer Gerald Longoria. Kasi may request pala si Rapi Tulfo dun eh. Huwag nyo rin kakalimutan again. Party list yung asawa niya. Again wala namang masama. Wala namang masama sa mag-request, mag-amend, mag-insert. Sabihin na natin, technically, wala. Ang problema, kung yung project naging multo o kaya substandard. So, dapat imbestigahan din ito. Senator Rapi Tulfo, dapat maimbestigahan din. Tignan din kung saan napunta yung proyekto at ibangga sa mga proyekto ng anak niyang congressman na si Ralph Tulfo. Wow! Kaya pala tahimik na tahimik. May naiiwan pang isa kay tawag dito, kay Rapi Tulfo. Yung chairmanship, ay hindi, bakante na pala yun. So,
Ang dating committee chairmanship niya ay migrant workers. Ikaw, OFW ka. Tanong ko sa'yo, meron na bang nagawang batas si Rapi Tulfo na gumaan ang buhay mo? Sige nga. So, meron siyang nag-iisang batas na naipasa. Ano yun, Joseph? Yung Magna Carta of Seafarers. Na kung saan yung mga tao, yung mga seafarers na dapat makikinabang dun sa batas. Kasi yun naman yung layunin ng batas, di ba? Pag gumawa ka ng batas, makakabuti yan sa nakakarami. Ang problema, yung mga makikinabang dapat ay nagrereklamo sa batas na yan. Kasi sila yung mas nahirapan. Ayon sa mga seafarers yan may nagwewelga-welga pa yata dyan noon di ba? Ngayon, ito pang tanong ko. Ano na bang nangyari sa katarantaduhang ginawa nitong si Senator Rapi Tulfo patungkol sa banning o sa pagbaban sa mga trabahador natin na papunta ng Kuwait? Di ba? Tapang-tapang niya naman, hindi pwede. Dapat iban na lahat yan. Dapat kapag pumayag sila ng mga employers na mag-undergo ng psychiatric test. Patutunayan ngayon nung amo na hindi siya baliw. Kailangan nilang kumuha ng mga police clearance or whatsoever. Okay naman yon. Pero sumobra lang ng konti. Ngayon, ang gobyerno ng Kuwait, napikon. Sila yung nag-atas ng ban mismo sa mga first-timers na papasok sa Kuwait. Hindi lang naman yung mga DH, hindi lang naman natin yung mga kasama nating household services ang naapektuhan. Marami dyan mga engineers, marami dyan ang nagtatrabaho sa mga oil depot, marami dyan ang nagtatrabaho sa mga restaurant, marami dyan ang nagtatrabaho sa mga construction. So ngayon, ang ginawa ng Kuwait, ban lahat ng first time na papasok sa aming bansa. Kahit sino ka pa, kahit estudyante ka pa, kahit turista ka pa. May mga kababayan kasi tayo na sa halip na uuwi na lang sila, minsan yung kapamilya nilang kinukuha nila na lang doon. Tapos maglilib na lang ng ilang araw, makakasama, at least makakapasyal yung pamilya. Lahat din yon binan ng Kuwait dahil na-insulto. Tapang-tapangan ngayon, wala na. Pinabayaan na. Ilang Pilipino ang naapektuhan doon. Yung mga papalipad na sana, gumastos na lahat-lahat. First-timer na engineer, pupunta ng Kuwait. Eto na, aangat yung buhay. Construction worker, magtatrabaho sa mga oil depot, restaurant, hotels. Hindi sila natuloy. Yung mga first-timers hindi natuloy. Pero marami din yan. For sure. Kagagawan yan at dahil sa sabihin na nating kadaldalan ni Rapi Tulfo. Tapos gusto mo presidente. So ano sa tingin ninyo? Dapat ito, isalang din. Isalang sa Blue Ribbon Committee. Itong testigo daw na si Engineer Gerald Longoria na masaya talaga to. Ang saya dahil sa pagpapalit ng liderato dyan sa Senado.